Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Tayo po tayong lahat at mag-awitan po tayo. Kantahin natin ang awitin na page 153 po sa ating hymnal books. Kantahin natin ang A New Name in Glory. Amen. Kantahin natin A New Name in Glory, page 153. A New Name in Glory. Down at the cross. Amen. Ayan, kantahin po natin sabay-sabay on the first stanza now. Sing. Down at the cross where my Savior died. Down where for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On this earth, oh precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. On the last. Come to these fountains so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge it today and be made complete. Glory to His name. One last girls. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Sa pong awitin, kantahin natin sa page 161. Kantahin po natin yung A New Name in Glory. Amen. A New Name in Glory. Page 161 po sa hymnal books 1, 6, and 1. Kantahin natin A New Name in Glory. I was once a sinner. Amen. On the first stanza now, ready, sing. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. And this was freely given, and I found that He always kept His word. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, evermore to roam. I was humbly kneeling at the cross, fearing not the God's angry crow. When my head was open and I saw that my name was written down. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white book angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine.
sins forgiven, I am bound forever and evermore to. Amen. Last stanza. In the book is written, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new name. There's a new name, written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. In my sins forgiven, I am bound forever and evermore to roam. Amen. Po natin na ang prayer po ay araw-araw. Yung mga Hudyo po, kung nandito po kayo last week, ang prayer po nila ay 3 times a day. 3 times a day. 9 a.m., 3 p.m., and bago pong maggabi. Yan po yung prayer nila. Okay? At yung devotion namin ni kagabi ng mga kabataan, makikita natin dun sa prayer ni Jesus Christ. Bukod sa pumupunta siya ng templo para mag-pray at magbahagi ng salita ng Diyos, umaakyat pa siya ng Mount Olive. Okay? Pupunta siya ng Garden of Gethsemane para mag-pray. So kung makikita natin na hindi natin dapat baliwalain ang ministeryo ng pananalangin. Amen? Lalo na kung mananalangin po tayo ng sama-sama. Kaya nga po sinisikap natin sa mga Bible studies na ipinapanalangin din po natin ang mga gawain po ng Panginoon. At yan po ang namamatay sa panahon natin ngayon bilang mga Kristiyano, ang ministeryo ng panalangin ay sinasantabi na lang. Napapalitan na ng mga material na bagay. Nandiyan na yung church building. Diba? Akala nila yun na yung biyaya ng Panginoon. Nandiyan na yung sasakyan, yung mga magagarang gamit sa loob ng simbahan, pero wala na. Wala na yung presensya ng Panginoon. Wala na yung presensya ng banal na Espiritu. Kaya dito po sa atin, sa gawain sa Macedonia, sinisikap po natin at pinupush po natin. Okay? Ako po yung yun, yung inyong pusher para po maipagpatuloy natin. Kasi kung hindi ko po kayo papaalalahanan, kung hindi ko po kayo ipupush na tayo po ay mag-pray ng palagian at hindi ito ituturo, matitigil talaga. Mawawala ang gawain dito, madi-dissolve kung walang magtutulak. Kaya yun po mga minamahal na kapatid na matindi yung aking pamimilit sa inyo. Okay, patungkol po sa pananalangin at sa iba pa po mga gawain sa gawain po ng Panginoon katulad ng pagbabasa ng Biblia. So matindi po ang pamimilit ko sa inyo dahil yan po ang dapat natin ginagawa bilang mga Kristiyano. Amen? Diba po? Dapat hindi tayo nananatili na minamahal natin ang kamunduan, sinisikap natin ang mga gawain ng Panginoon. Amen? Amen? Kapalad tayo, may prayer meeting tayo. Sa Bicol, wala. Kasi napakatindi ng bagyo ngayon doon. Okay? Kaya pasalamatan natin sa Panginoon. Diba? May freedom tayo na makapag-prayer meeting. Mapalad tayo dito. Hindi tayo binabaha. Pero yung ilang mga gawain doon, nakalubog na sa tubig. Kahit gusto nila mag-prayer meeting, nakalubog yung kanilang worship place, yung kanilang bahay-sambahan para magsamba. Amen? So yan yung hindi nakikita ng mga mananampalataya ngayon, yung opportunity, yung freedom na meron tayo para maglingkod tayo sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Amen? Kaya dapat huwag tayo manghina, mga minamahal na kapatid. Maging malakas tayo, maging matibay tayo, maging matatag tayo sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Puri ng Panginoon. And kanina nakapag kahit konting oras nakapag bigay ng gospel and soul winning na rin at the same time yung mga kaibigan ni Bilog. Okay? Kasi nagbabalibol sila doon kanina sa baba. At biglang tumakbo si Bilog, tinatawag ko. Tinakbuhan lang ako at naabutan ko doon yung kanyang mga volleyball.
So yun yung chineran ko ng gospel. Sabi ko, chineran na ba kayo ni Bilog ng gospel? Alam niyo mga Kristiyano si Bilog? Ayan, sabi naman nila, alam nila, pero hindi pa sila binahagi na ng salita ng Diyos. So sabi ko sa kaya binahagi na ko sila, sabi ko kailangan yung maligtas. Tanggapin mo si Jesus kaysa yung puso bilang tagapagligtas. So yun po no, huwag po tayong titigil. Sana po ginagawa natin yung Great Commission assignment natin. Okay? Nagbibigay ng gospel tract, soul winning, kahit walang utos ng pastor. Kasi utos na yan ng Biblia eh. Matagal na eh. 2,000 years ago, utos na yan ng Biblia. So, wala na dapat tayong command pa o utos na hihintayin. Kasi may utos na. Amen? Amen? So, gawin na natin. Habang may oras pa, habang may panahon. Kumbaga, idamay na natin yung ibang tao na makinig ng salita ng Diyos. Idamay na natin sila na mabahagi na sila na mapunta naman sila ng langit, di ba? Kung dati dinadamay natin sila sa kapamakan, kung dating buhay natin ngayon, idamay naman natin sila sa kapurihan ng Panginoon, sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Huwag natin ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Huwag natin ikahiya sa classmate nyo. Hindi ikahiya si Jesus Christ. Amen. Sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Diba? Huwag natin ikahiya sa mga kakilala natin. Huwag natin ikahiya si Jesus Christ. Kasi minsan, baka mamaya kaya kinakahiya natin si Jesus Christ. Kasi baka hindi natin talaga naranasan yung kanyang biyaya sa ating buhay. Kaya natin kinakahiya. So huwag natin ikahiya. Dalhin natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo sa lahat ng dako. Sabi nga ng pastor doon sa preaching, hindi trabaho ng pastor hindi lang trabaho ng pastor ang mag-soul win. Okay? Hindi lang trabaho ng pastor ang mag-Bible study, mag-gospel tracts. If you have opportunity to do that great commission, gawin mo na nang walang nag-uutos sa'yo. Kasi meron ng command from the Bible. Amen? So gawin na natin habang kaya pa natin, habang may magagawa pa tayo, gawin na natin. Kahit sa simpleng paraan, tinuruan ko kayo dito ng simpleng pag-share ng gospel. Kasi meron sa inyo hindi pa ganun marunong. Tinuruan ko kayo dito nung tamang method ng soul winning. Yung proseso talaga. Tinuruan ko kayo dito ng Bible study method. Para kumbaga wala kayong may nadahilan sa inyong pastor na hindi kami tinuruan ni pastor, Panginoon, paano kami magbabahagi ng salita ng Diyos. Tinuruan ko kayo yung binigay ko sa inyo na book, yung Your New Life in Christ. Diba, yan yung pang Bible study natin. So, mga kapatid, wala kayong pwedeng isumpat sa inyong pastor na hindi ko kayo tinuruan. Itinuro ko sa inyo ang lahat kung paano magbabahagi ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, pagdating natin sa langit, huwag niyo kong ituturo na hindi ko kayo tinuruan. Kasi tinuruan ko kayo. Pinupush ko pa kayo. Di ba? Pinupush ko pa kayo para magbahagi tayo ng salita ng Diyos, magbigay ng gospel tracts. Huwag mo nang hintayin pa. Anong calling pa ang inihintay natin? Nandito na sa Biblia yung calling. Amen? Amen? Amen. Baka mamaya kakahintay mo, pulilig na yung dumating. Diba? So nandito na, huwag na tayo naghihintay pa. Yung pag-soul winning, nandito na. Okay? Pinipreach na lang yan, inuulit na lang para paalala. Pero nandito na po. Ibig sabihin, napakinggan na natin, dapat na natin gawin, mga minamahal na kapatid. Amen? Amen. Amen? At tayo mamatay sa ating init sa pag-soul winning. Yan ang trabaho ng church. Okay? Hindi po trabaho ng church ang choir. Nilagay lang po yan para maging maganda ang worship. Pero hindi po yan ang trabaho ng church. Naintindihan niyo mga kapatid? Amen. Hindi trabaho ng church yung mga music. Okay? Minsan kasi yun yung napaprioritize natin. Ang trabaho ng church, magbahagi ng gospel. Amen? May command sa church na tayo magbahagi ng salita ng Diyos. So, pinupush ko kayo mga minamahal na kapatid. Makiisa tayo sa soul winning, sa mga Bible studies, sa mga cottage prayer. Makiisa tayo para mas lalong may palaganap ang kanyang salita. Okay? So, amen. Praise the Lord. And sa Sunday, pag-pray natin ang gawain. And sa Saturday, yung ating children ministry, pag-pray natin sa Panginoon. Yan ang mga mahalagang gawain natin dito po sa Macedonia Faith Christian Baptist Church. Okay? So, mga kapatid,
Yan. Tayong lahat ay tumayo at natingin po natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang bawat isa. Buti na lang, mahina po yung bagyo dito at may opportunity po tayo mag prayer meeting mga kapatid. Awitin po natin ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ayan, marami tayong pag-pray mamaya. May mga hilingin tayo sa Panginoon. Kaya kailangan po talaga natin ang prayer. Ligaya ng buhay. Ready, sing. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y malulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakamtan. Ang pag-ibig kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po. Ligaya ng buhay. Kumain po tayo. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manulubos mo, mabaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakamtan, ang pag-ibig kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Uli na Panginoon. Ligaya ng buhay. Napakasaya na tayo ay naligtas. Sana mawala po yung ligaya ng ating naligtasan. Mga minamahal na kapatid, naway manatili po ang kasiyahan sa ating puso na dulot po ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa Kristo. Si Kristo po ay nagdusa, nalungkot sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay makaranas ng kasiyahan at kapayapaan sa ating buhay. So ngayon po, dako po tayo sa pagbibigayan natin sa Panginoon. Luke 6:38. Luke 6:38, give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Alalaangin po natin ang ating pong giving sa gabi ito. Dakilang Diyos, ang kapangyarihan ng pagpala. Salamat po sa gabi ito, sa opportunity na makapagbigay po sa inyong gawain. Pagpalain niyo po, Panginoon, maging ang mga puso, ang mga mananampalataya na siyang nagbibigay ng may kasiyahan, Panginoon. I-bless niyo po ang aming pong mga hanap buhay nang sa gayon patuloy kami makasuporta sa inyo pong gawain at sa pang-araw-araw din po namin pamumuhay. Salamat po, naway maging blessing ito sa gawain mo. In Jesus' name, Amen.
Amen. Bago po sa ating mensahe, dako po tayo sa ating general prayer. Maaari po na tayo po lahat ay paikot po sa upuan para po tayo manalangin. Okay. Okay, dito po tayo. Lahat po tayo dito po. So, yung gulog, sinayaran ko yung mga kaibigan. Apat yun, si May, si May, sino ba yan? Ate Kaling, si May, si Joaquin, si Yung ba yan? Saka sino ba yung isa? Apat yun eh. In-invite ko sila sa ano eh, sa linggo. Follow up nyo. Sabi ko sa kanila, huwag yung nahiyaan mag-ano yung sinunod at magsimba kami. Hindi, prayer meeting. Prayer meeting. Okay? So, biyaya ng Panginoon. Nakapagbigay tayo ng gospel class kanina habang hinahabol namin si Bilog. O, sige. Ang baba namin. I-flash kami na. Matakos si Bilog. Talaga si Bilog. Ang bait na si Bilog. Saan ba pumunta Bilog? Sabi ni nahanap ka tuloy nila. Ay, yun. Tao. Bakit po? Motor niya yun. Pangalan. Ilan pa yung one schedule? Dami pa yung ano. Hindi makakapagpaano. Okay, so ito po yung prayer natin. Pag-pray natin ang Israel. At mas mahalaga sa lahat yung kaligtasan ng mga Hudyo at yung mga missionaries doon na naway patuloy silang mag-share ng Word of God dahil napapalapit na ang minamahal na kapatid ang pagbabalik ng ating Panginoon. And kailan bang election sa US? Kailan po ba makapalitan yung president? Kasi alam ko po, pag nakaupo ulit si Trump, pro-Israel po yan. Pro-Israel yan. So mas titibay po ang kapangyarihan po ng Israel kapag tumayo na po si Trump bilang president. Kasi mukhang mananalo si Trump eh. Pero hindi po natin alam. And si Trump po, siya po yung nagbigay ng decree na ipatayo po yung templo ng Israel noong 2010. Siya po yung nagbigay niyan. So, ibig sabihin, anytime na itayo po ng Israel yung templo, ay hindi sila pwedeng hadlangan ng kung sino man na kahit mga Arabo kasi meron akong decree. Ang problema na lang po ay yung lugar. Yung lugar po kasi tinayuan po ng mosque ng mga Muslim yung pagkatayuan po sana ng templo. Okay? And sabi po sa pag-aaral namin, ang pagtatayo po ng templo ay baka magkaroon po ng gera sa Israel para mawasak po yung templo po ng mga mosque po ng mga Muslim or kung magitan po ng gera o kaya ng bagyo. So sa ngayon, meron pong gera kaya possible po baka sa gera masira po yung mosque po ng mga Muslim para maitayo na po yung templo. O kaya gagawin po dyan dahil
Israel po itong si Trump, baka sabotahin nila yung mosque na magpupunyari sila na pinatake ng terorista para masira itong mosque. So yun po yung mga nangyayari po sa panahon natin ngayon. At patuloy po pumapasok yung United Nations, nakikialam siya na magkaroon na ng peace, ng kapayapaan. Pero hindi tinatanggap ng Israel kasi matagal na pala yan na pinukuha nila na kapayapaan. Pero pag sinabi ng mga bansang mga Palestinian, mga Arabo na kapayapaan, magugulat na lang ang Israel, bigla na naman umaatake itong mga Arabo. Okay, yun po yung mga taga-Lebanon, mga Hamas, okay, patuloy silang umaatake. Kaya nga, hindi po nagaganap talaga yung peace. Kaya magkakaroon po talaga dyan ng isang tunay na peace. Pero yung peace na yun, false peace pa rin, mga minamahal. At darating po tayo doon, malapit na po. Hinihintay na lang natin na tumayo yung Antichrist. Okay? Antichrist. Pag tumayo siya, papakinggan siya ng Israel na magkaroon talaga ng kapayapaan. Okay? Kasi at tingin ko po, tatanong po yan sa possible sa United Nations. Tatanong po yung i-declare ng kapayapaan po talaga. Okay? So, pero pwede kapayapaan po yun. So, bago po yun, rapture po, mga minamahal na kapatid. Kaya napakalapit na po ang ating pagbisan po dito sa pulo nito. Kung naalala niyo po yung ating message from Sunday, this world is not our home. So that don't settle things dito na po sa lupa kasi natin sa tayo. Huwag po tayo pagpaka-busy dito sa lupa ng mga walang kasi-busy mga bagay. Tulad doon sa mga cellphones natin, huwag na po tayo magpaka-busy yan. Unahin na po natin ang Panginoon, gawain ng Panginoon. Mas dapat busy po tayo sa evangelism, sa soul winning. Yung ilalaan natin sa cellphone, ilaan natin sa pag-share ng gospel ng Word of God. Amen? Tinuruan ko rin po kayo kung paano mag-share sa chat, sa Facebook, tinuruan ko rin po kayo. Okay, so gawin po natin. Huwag na po tayo mag-aksaya ng oras ng panahon. Amen? Ligtas po tayo, dapat mag-isip po tayo na tayo po ay tagalangit, hindi po tayo tagalupa. Amen? Okay. So yun po, pag-pray natin ang Israel, kaligtasan ng mga Hudyo, and the world visions, may the Lord send more missionaries in the field. Naway magpadala ang Panginoon ng mga missionaries sa bawat mga churches. Gumising na ang mga churches, lumabas na. Okay, kasi yung mga churches ngayon, kampante na lang, wala na, nagpapayaman na lang, nagpapapera na lang. Okay, wala nang pakialam sa kaluluwa ng tao. Naway umilos ang Panginoon at tanggapin nila ang panawagan ng Panginoon na lumabas ng misyon, pagpastor, pag-evangelist. Okay, pag-pray natin yung mga saradong bansa na naway mabuksan at makapasok din yung mga missionaries natin kapag bahagi ng gospel. And faith promise din po natin, naway yung promise natin. Di ba lahat po tayo may mga promise po tayo sa faith promise? Okay? Naway, binibigay po natin buwan-buwan. Okay? So nakikita ko po doon, parang wala na po, silang talag po eh. Parang wala na po sa lima yung nagbibigay ng faith promise. Okay? Pero sa reminder po, mga minamahal na kapatid, promise po natin yun sa Panginoon. Commitment po natin sa Panginoon. Pinagpapala tayo, Lord. Kaya sana po, huwag natin kalimutan. Hello, nandiyo pa kayo? Nandiyo pa kayo? Yan. So, huwag mo natin pabayaan po yan. Kung ano-ano pong nabibili natin, di ba? Sana po, huwag natin kulangin yung mga ibang bagay. Wala naman sabuluhan. Okay, nakikinig ba kayo? Nakikinig kayo, mag-pray tayo. Okay? And pag-pray din po natin yung mga missions partners na sumusuporta po sa atin. Okay? Yung faithful po tayo sa giving. Kasi po, ang biyaya po ng Panginoon ay nabuhos na po doon sa tapat. Okay? Minsan po, nag-pray tayo ng blessing, binibigay ni Lord. Kaya lang, hindi mo naman binibigay para sa commitment. Kaya nagkakasala po tayo sa Panginoon. Mga kaibigan, mga nilamahal na kapatid.
pinagpala na tayo, iba na yung uulanan natin. Diba? Kaya po yan. Tapos pag nangyari po yung mga dilubyo sa buhay natin, bigla tayo nalalamig sa Panginoon. Diba? So, may mali po tayong karakter eh, kaya po nangyayari yung mga bagay na ganyan. Kaya sana po, kung gano'n, huwag na po natin ulit-ulitin yung ganung proseso. Mga karataan, yung commitment din kayo sa Panginoon. Ibigay mo yung para sa Panginoon. Yung faithful kayo sa tithe. Okay? Hindi ko ito sinasabi para pagkain namin ang mangyari. Sinasabi ko ito para pagpalain kayo ng Panginoon. Okay? Para pagpalain kayo. Para naman yung church natin pagpalain. Kasi kung si pastor lang ang pinagpapala, yung biyaya ng Panginoon binibigay sa akin, eh hindi naman sasapat para sa lahat sa akin. Mas maganda kung lahat kayo pinagpapala para tulungan. Diba? Amen ba? Para hindi naman maging kabigatan sa akin na nabubuhat ko kayo sa biyaya ng Panginoon. Pero kung kayo'y pinagpapala din, eh di mas lalong dumagaan yung mga gastusin natin dito sa gawain ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Okay? So hindi ako nagpapakalito nito, inaamin ko po sa inyo. Yung pera po na dito po, ginagamit po natin sa lahat ng operation po dito. Okay? Ito pong electric pan, hindi po ninyo ng bayan. Okay? Ang nagbabayad po ng kuryente ay ako. Ay hindi po ninyo ng bayan. Sa ibang church po, kailangan bagay po ng pambayad sa kuryente at sa tubig. Kasi ito malaki. Okay? So, the rest po ng gastusin dito ay sinisolder po na inyong pastor. So, kung sisolderin nyo po ng sisolderin, yung mga gastusin dito, bibigat po na bibigat. Ay hindi namin po makakapit. Kaya kailangan ko po ang tulog nyo. Yung tithes lang po ninyo, sapat na po yun pag nagkakapat po kayo sa Panginoon. Amen? Naintindihan niyo po? Okay? So, nagkakapat po tayo ang bibigay natin sa Panginoon. Para po, umusad tayo. And pag-pray natin ang ating church, that and building. Ito kung maganda ito, yung sa Panginoon, pag-pray natin ito, ibigay sa atin ng Panginoon kung mayroon na po tayong lugar na pagtitipunan. And yung evangelism program po natin, teachers class, and natin children's ministry. Kaya yun po yan sa QK. Biyaya ng Panginoon na nakakapagpatuloy. Naway sa linggo. Yan, tulad po yan. Pag linggo po, kapag sinusunod po sa QK, tumataas po yan ang kanyang malaga. Pagpunta dito, tapos pakulit. Yan. So kung hindi po tayo magiging tapat sa QK na saan po po din yan para po makapunta sila dito para mapakakilan natin sila sa salita ng Diyos. Okay? So binimodel ko po kasi yung text and talk yun. Ano po, parang spaghetti. Pababa ng pababa. Okay? Kaya sana po, maging tapat po tayo sa Panginoon. Sa bukid din po, bibili tayo ng mga merienda nila. Okay? Ayan, and sa Badyaw, at the same time, at yung mga bata rin po sa paligid. Ayan. Pag-pray natin ang kondisyon ng pagkain at pangangailangan. At ito po ay buhos po sa inyo mga kapatid. Kaya maging faithful po tayo. Pinagpipray Pinagpipray po kayo yung hanap buhay po ninyo. Ngayon, kung hindi nyo naman po ibibigay para sa Panginoon, useless po yung prayer ko sa inyo. Okay? Kung itatago nyo lang po at hindi po kayo tayo magiging tapat sa Panginoon. Okay? So, ayan po, at pag-pray natin ay mga areas na ito, maakay natin sila sa gawain ng Panginoon at maalagaan po natin sila. And soul winning, pag-pray natin every Wednesday, pero hindi lang po yan every Wednesday sa bawat isa sa atin. Kung may opportunity po tayo mag-soul win, gawin po natin. Okay, amen? Di ba may assignment po tayo?
yung Great Commission assignment, pagbibigay ng tracts, rate 3, di ba, kada linggo, ginagawa niyo po ba? O 0? Okay? Huwag niyo pong hayaan na yung Panginoon ay magtampo sa atin. Actually, sa Bible niya, nagalit yung Panginoon kasi hindi nagsusunod. Okay? Ayan. So, mag-solving po tayo. Huwag po natin kakalimutan. Magbahagi ng salita ng Diyos, Bible study, and online Bible study natin. Andiyan po yung Kalananay Renilla sa Bukid, kay Ken and Paula online, kay Tatay Dante. Ayan. So, yan po yung mga inaalagaan natin po ngayon sa Bible study. Yung Danya family po, i-stop po muna natin kasi po parang, walang bunga. At nire-reject din naman po nila yung ating invitation. So, nag-aaksaya na po tayo ng oras. Kaya inilaan na lang po natin dito po sa Renilla, kay Nanay Renilla. Ayan. And cottage prayer po natin, kaya Lord willing, sa bawat families, makapag-cottage prayer po tayo. Ano pong pag-pray dyan? Yung gawain po ng Panginoon. And at the same time, yung mga pangangailangan po sa tahanan. Okay, and patuloy niyo po ninyo ipag-pray. Sama niyo po sa prayer si Mariel. So, update ko lang po kayo. Nakaraan, pinalo up ko na po si Mariel. Pinalo up din po yan ni Sister Noemi. Pero hindi po nag-respond si Mariel. Okay, so Panginoon na lang po ang bahalang Diyos kasi ginawa na po natin yung ating part para po kay Mariel. And si Princess Erica rin po at the same time. Okay, pag-pray po natin sila. And yung Lord's Supper po natin this coming November, pag-pray po natin. Thanksgiving sa December po, potluck po ito mga kapatid. Ibig sabihin, bawat isa po magdadala po tayo ng pagkain para po sa saluhan. Okay? So, potluck po. Kung ano po yung madadala yung pagkain sa Thanksgiving natin, ipagsasaluhan po natin. And mag-exchange gift na rin po tayo dyan para sabi nyo, nung nakaraan, mag-exchange gift tayo. So yan, mag-exchange gift tayo, magandaan po natin ito. And Vision Night, sa lahat ng gustong pumunta sa December 29 dito para po sa prayer and mga plano po sa gawain na pangpunta po kayo. Okay? Ang gagawin po natin doon ay mag-pray at magpaplano po para po sa loob ng isang taon, mag-pray po natin yung mga programa. So kasama po dito ang mga kalalakihan at mga kababaihan na mature po spiritually. Then yung family camp next year po and youth conference. Okay? Naguhulog pa ba kayo sa alkansya nyo? Okay? Naguhulog kayo sa alkansya nyo para makasama po tayo sa youth conference and sa family camp. Then yung World Visions Conference po natin, praying po next year. Okay, praying po next year yung sa sarili po natin Visions Conference. First World Visions Conference po natin. And yung third Missions Anniversary natin, ayan, sa 2025. Tapos po, ang tema natin sa taong 2025 ay Striving Together. Striving Together. And Family and Members Association is coming January 2025. So, papay po natin yung mga events po na yan. And mga expenses po natin, rent, electricity, water, food, at mga gamit po sa gawain ng Panginoon. Ipanalangin po natin lahat. Actually, may project po tayo. Yan, kung magiging blessing po kayo, ang mga pinag-pray po natin ay yung signage sa labas, insulator po dito para itakip natin sa bugaw para